Sa Lean Six Sigma, alam naman natin bawal ang manghula, right? Bago pa tayo mag-implement ng kahit anong process improvement, kailangan natin ng solidong data collection plan dito pa lang sa measure phase. Without it, well, nag-aaksaya lang tayo ng oras at resources ng kumpanya dahil naghahanap tayo ng sagot sa mga maling katanungan. It's a massive operational drain. Kaya, para sa explainer na to, ito yung magiging loadmap natin. Uumpisahan natin sa measure phase baseline, tapos titingnan natin yung gastos sa data, susundan ng 5 hakbang sa data, tutok sa why, mga tool para sa tanong, at syempre tatapusin natin sa mismong pagbuo ng plano. Okay, let's dive right into Section 1, Measure Phase Baseline. Ito talaga yung logical starting point natin, ang pagsusuri sa kasalukuyang estado ng operasyon. Gusto kong isipin nyo ito for a second. Paano ka nga ba magti-train para sa 100-meter sprint sa Olympics kung wala kang idea sa current performance mo? I mean, ano yung current state of fitness mo ngayon? Healthy ka ba? Kailangan mo ba mag-improve ng malaki para lang mag-qualify? You literally cannot train effectively if you have no idea where you stand today. At ganito rin mismo ang logic natin sa loob ng isang Lean Six Sigma project. Kasi kapag nag-blind training ka, basically umaasa ka lang sa guesswork, diba? Which inevitably leads to wasted effort, wasted time, wasted money. Pero kapag meron kang baseline performance, nakadepende ka sa solid data para sa isang targeted improvement. Sa operations natin, ito yung pag-measure ng current state gamit ang tamang baseline data bago pa tayo mag-solve ng kahit anong business problem. Kasi kung wala kang baseline, paano mo nga naman malalaman kung nag-improve ba talaga yung proseso mo pagkatapos? No way, right? So that brings us to Section 2, ang gastos sa data. Let's talk about operational reality kasi madalas itong nakakaligtaan. Ito kasing napakalaking misconception eh. Collecting data is not free. Absolutely, hindi ito libre at lalong hindi ito mura. It requires time, effort, and resources. You know, ang pinakamalaking trap dito ay yung mindset na measuring everything in sight. Isipin nyo sa isang BPO setting. Kapag pinag-log ninyo ang mga agents ng napakaraming unnecessary data points sa system pagkatapos ng bawat tawag, babagsak ang productivity nila for sure. O kaya sa Jollibee, kapag pinasulat nyo sa crew ang bawat galaw nila imbes na mag-serve ng customer, babago lang buong operations. The entire line suffers. Kaya kailangan, strategic at eksakto lang ang kukunin nating data. Which leads perfectly into Section 3, ang 5 hakbang sa data. Ito yung core framework natin to stop your team from going in circles. Let's walk through this methodical process, step by step. Step 1. Make a list of specific questions na gusto nyong masagot regarding our target output. Yun yung tinatawag nating why. Step 2. Decide kung paano nyo i-display ang answers. Visual ba yan or tabular? Step 3. Select the right analytical tools para maging posible yon. Step 4. Determine the exact type and amount of data na kailangan ng tool na pinili nyo. And finally, Step 5. Identify specifically kung kanino o saan manggagaling ang data na ito. This logical flow moves you directly from a simple business question right into specific operational execution. Walang paligoy-ligoy. Para makonsolidate yung 5 steps na yan, a simple spreadsheet format like this matrix is your absolute blueprint. At para mas mapabilis natin yan sa modern workplace, we can easily digitize this capture process. Pwede natin gamitin ang Microsoft Excel para maging standard template ng buong team. O kaya, gawa tayo ng MS Forms para mas mabilis makuha yung input ng mga subject matter experts on the ground, then i-link natin gamit ang Power Automate para direksyong pumasok sa central database natin. Seamless data gathering agad with zero manual transfer errors. Now, moving on to Section 4, tutok sa why. Ito ang pinaka-importanting boundary natin sa phase na ito. Ito ang isang vital rule na gusto kong tandaan nyo. Y equals f of x. Pero sa measure phase, y muna. Yung mga x's or yung mga root causes natin, doon na natin sa analyze phase titingnan yan. See, ang y ay yung performance ng mismong problemang sinusubukan nating isolve, tulad ng dami ng defects or haba ng delays. Actually, scratch that, kahit anong output metric pa yan. Kapag sinubukan kasi nating i-measure ang lahat ng root causes or excess agad-agad dito pa lang sa measure phase, I guarantee you mauubusan kayo ng oras at pera. Stick to measuring the ultimate output first. Okay, let's proceed to Section 5, mga tool para sa tanong. Dito natin aalamin kung anong tool ang pinakabagay sa mga tanong natin.
Halimbawa, paano kung tinatanong ng team, where exactly do we have the highest number of complaints? Para masagot yan, we strictly use a Pareto chart. Say, nag-analyze tayo ng downtime sa GCash app o kaya inaalam natin bakit ba palagi may late delivering sa isang logistics company natin. Ipinapakita ng Pareto kung aling category ang nagdadala ng pinakamalaking volume ng problema. Is it an app error? Is it a late delivery? Nasasagot nito agad kung saan tayo dapat mag-focus ng resources natin. Pero paano kung medyo iba ang tanong natin? What if ang focus natin ay measuring variation sa processing time? Halimbawa, sinusukat natin ang average handling time or AHT ng mga agents sa isang BPO. Gusto nating malaman kung bakit may mga tawag na natatapos in 2 minutes lang at may mga tawag na umaabot ng 30 minutes. Dito, hindi uubra ang Pareto. You strictly need tools like a box plot or a histogram para makita nyo ng malinaw yung spread at distribution ng data natin. Bottom line, iba ang tanong, iba rin dapat ang gagamiting tool. Finally, nandito na tayo sa huling bahagi, Section 6, pagbuo ng plano. Paano natin to i-execute as a team? When it comes to execution, kailangan sobrang linaw ng team roles ninyo. Ang project leader, na usually isang trained green o black belt, ang magpo-provide ng absolute guidance kung anong tools ang gagamitin at gaano karaming data ang kukunin. Ang team members naman ang aalalay sa actual planning at sa mismong pangungulekta ng data on the ground. Ang magiging pinaka-output ninyo dito ay isang highly structured data collection plan na kadalasan nasa spreadsheet. At ulitin ko, this exact structured plan is what prevents your team from wasting time and money during the measure phase. Alam na ng lahat kung ano ang gagawin. Walang wasteful hunting. Let's wrap this up with a very powerful thought from our framework. Specific questions will result in specific strategies. Ang level of precision nyo sa pagbuo ng mga tanong dito sa measure phase ang literal na magdidikta ng success ng buong Lean Six Sigma project nyo. Kapag malinaw ang tanong, natural, malinaw din ang data. At kapag malinaw ang data, malinaw ang magiging solusyon. So I'll leave you with this question. The next time na humarap kayo sa isang malaking process issue sa kumpanya nyo, tatanungin nyo ba ang lahat ng bagay para lang makuha ng sandamakmak na data, or will you ask the exactly right questions to drive your entire improvement strategy?